Isang mainit na pagbati sa buong Pilipinas, partikular na syempre dito sa lungsod ng Baguio. Ako po ang inyong lingkod, nag-iisa walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only Ikit ng Bayan. At dahil dyan ay meron naman po tayong makabuluhan na edisyon ng inyong programang nagbabalik, Ikit ng Bayan. At dahil dyan ay makakasalamuhon natin, walang iba kundi ang expert pagdating sa traffic at ang maaring solusyon na dapat bigyan pansin sa lungsod ng Baguio. Walang iba po, kilalanin natin si Sir Ted Han. Thank you, Ara. Ikaw nagsabi niya na expert ako ha, baka sabihin na naman pinagyayabang natin yung ating kakayanan sa traffic. Nakita ko dahil bata pa lamang ako, panahon ni Bautista, panahon ni Mayor Apo Domogan, panahon ng mga nagdaan ng mga leaders sa lungsod ng Baguio, ikaw na ang kanilang kinukonsulta pagdating sa traffic. Yes, at tayo naman ay nagagalak at kinikilala yung ating kakayanan sa trapiko. Oo, at dahil dyan, gusto ko naming malaman, dahil marami pong kritisismo, maraming trolls, aminin nyo na yan, na nagsisilabasan sa social media, meron akong napakalaking concern. Kasi mukhang kabataan na ito daw ay makabubuti sa lungsod ng Baguio. Do you think they need to be enlightened? At meron po ba tayong aksyon na ginagawa in order for them to be educated in this issue? Because it will affect them in the future. Yes, ang tunay talagang maapektuhan dito ay yung kabataan. Kasi pag ito natuloy, yung mga proposal na ito sa Baguio, katulad ng congestion fee, baka wala na tayo sa mundo, sila na yung magsasuffer dito. At hindi naman din siguro ako masyado magtaka kung bakit hindi tama yung nagiging tugon ng ibang kabataan natin. Kasi hindi nila alam ang history ng Baguio when it comes to traffic and transportation. Dalawang klase ara kasi ang causes ng ating traffic problem or traffic congestion. Una, ito yung tinatawag ko na community-induced traffic. No? Yun ang una, community-induced traffic. Ito yung taga Baguio. Okay. Sasakyan ng Baguio, community. No? Right? Ang pangalawa, yung tourist-induced traffic. So, galing sa labas? Galing sa mga turista na may dalang sasakyan. Okay. Yung sa community-induced traffic, halos na-address na ito ng city. Kanya itong natitirang problema na ito ng pangalawa, ito yung tourist-induced traffic. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin ngayon. Yung mga proposal dapat, yung direktang tutugon kung ano ba yung causes ng problema na ito. Itong tinatawag ko na tourist-induced traffic na nangyayari during weekends and holidays. Hindi ito araw-araw kaya pag Sabado at Linggo, di na tayo lumalabas ng bahay. Alam na nating maraming sasakyan ng mga turista, magkukongest na ang Baguio, kanya stay at home o tayo na yung lalabas. Yun. Rush hour din, medyo traffic na daw di umano dito sa lungsod ng Baguio. That is a normal thing sa traffic during peak hours na sabay-sabay darating dahil nga opisina, eskwela, trabaho. Pero makikita nyo naman, umuusad. Ang importante, manageable siya. Pag sinabi nating manageable, hindi nag-gridlock yan. May nakita na ba kayo nag-gridlock during normal days? Yung ating intersection sa Maharlika, nung araw, pwede mong sabihin na talagang may matinding problema nung araw. Nung hindi pa natin na-address yung problema doon sa area na yon. Na yung wherein yung mga PUJ, nagko-cross dyan, marami, punong-puno yung Harrison. Pati doon sa papasok sa palengke, yung Sandueta Street, queuing din yan. Kasi yung mga nagpa-park sa Maharlika, pag puno na, pila-pila, umaabot sa intersection. Nung araw yon. Pero ngayon, wala na. Bakit nawala yung mga jeep? Dahil tumulong tayo noon na ilagay sa tamang lugar ang mga jeepney station para yung pagdating nila sa CBD, hindi sila magpo-cross doon sa intersection. Kanya nawala sila. Hindi dahil nawala yung jeep inilipat yung kanilang staging area. Okay. So are you trying to say, sir, na noong panahon na kayo po ay parte pa ng TTMC? Technical Working Group. Yes, Walang, at saka TTMC nung araw. Opo. So ibig sabihin yan, manageable noong panahon ninyo ang traffic sa lungsod ng Baguio? Yes naman. Kanya nabigyan nga kami noong 2021 ng recognition. Itong present administration, nabigyan kaming mga members sa Technical Working Group
kasama na rin yung mga tao namin sa field, nabigyan ng recognition kasi talagang yung media talagang pinupuri. Oh. Pero nakakalungkot po na nawala po ang grupong iyon na kung saan ito po yung mga eksperto galing po sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para nga masolusyonan ang traffic at kakulangan ng parking sa lungsod ng Baguio. Nawala po yun pagkatapos po ninyong ma-awardan. Ano hong nangyari? Wala na akong balita. Ang alam ko na lang, naging inactive. Kasi noon, agresibo ako noon nung I'm headed the technical working group. But since December 2021, nung hindi na tayo mabigyan ng any role sa traffic, hindi na tayo nakagawa ng anumang aksyon. Yun ba ang dahilan sa tingin mo, sir, kung bakit po tayo nagkakaroon ng problema ngayon sa traffic at kakulangan sa parking? Yun din ba ang dahilan sa tingin po ninyo kung bakit meron po ngayon pinopropose na congestion fee sa ating lungsod? Alam mo, malaking surprise sa akin yung congestion fee. Surprise sa akin kasi hindi kailangan eh. Noong 2021, kanya maganda ang traffic ko noon. Ang traffic natin noon mostly ay community-induced traffic. Kanya nga in-identify. Yes. Since na wala na nga talaga yung pandemic, akyatan na naman ngayon ng turista. So balik na naman yung problema natin sa tourist-induced traffic congestion. Yun ang nangyayari ngayon. Pero mahal natin ang mga turista, ha? Hindi Yes. pa namin kayo pinagbabawalang umakyat sa barko. Mahal namin kayo sapagkat kayo po yung nagpapaganda ng ekonomiya natin. Correct. Pero, Kailangan ang aksyon ng city ay win-win solution. Maganda para sa turista, maganda rin dapat sa taga Baguio. Pero itong congestion fee, Hindi pahirap. maganda. Hindi ito maganda sa solusyon, hindi rin ito maganda sa bulsa ng taga Baguio. paano mo naman po nasabi na hindi po maganda yon sa ating mga tiga Baguio at ganyan din sa ating mga turista, Sir Ted? Napakasimple lang, hindi naman mahirap isipin to. Hindi rin No, hindi na kailangan hindi naman kailangan traffic engineer ka. Sige po, you as understand in layman's word para kahit sino po makakaintindi nito. Ito, pakinggan mo Ara ha. Maraming klase ng causes ng traffic congestion. Marami hindi isang causes lang yan. One, yung katulad si EDSA. Bigyan natin example yung EDSA. Ang EDSA is transit point. Yun ang pagkaka-identify ko yun. Ano bang ibig sabihin ng transit point? Nagtatraverse lang ang mga sasakyan doon. Hindi humihinto. Yeah. Dumadaan lang. Yeah. I get it. Okay. Yun ang sitwasyon sa EDSA. Yun ang, tomo yung EDSA, full capacity na yung karsada niya, ang volume na kailangan dumaan doon is bigger than the capacity of EDSA, so bumabagal. Hindi ba, yun ang causes, no? Hindi ba parang ganun din bandang Magsaysay because it traversed every municipality going to Benguet? Yung Magsaysay, pwedeng sabihin natin, transit point. Yung dinadaanan ng mga sasakyan galing sa Benguet, yung Bukawkan, Magsaysay, Yandok, Pisad, iyan transit point na daanan ng mga Benguet vehicles. Ayun, tama ka. But going back, dun sa problema natin ngayon, na congestion, bakit ngayong umakyat ng mga turista, bakit tayo nagkakaproblema? Okay. Sinabi ko na, yung causes ng EDSA congestion is different sa Baguio congestion. Ang EDSA kasi is transit point, wherein nagtatraverse lang ang mga sasakyan. Sa Baguio is different. Ang Baguio is a point of destination. Final destination. Those people Hindi nagtatraverse ang mga turista sa Baguio. Oo. Hihinto rito, maglilibot, and they need to park. Yung nasa EDSA, hindi kailangan ng parking. No? Kailangan lang, makiraan lang sila ron. Itong congestion natin ay kailangang mag-park yung nagpupunta rito sa Baguio mga sasakyan. Point of final destination. So, are you trying to say now, Sir Ted, na hindi problema ang traffic sa Baguio? Ang problema natin, parking! Ikaw na sumagot. Di ba? Simple. May Kahit hindi ko na. I know. Di ba? Hindi ko na kailangan din sabihin. Pag nalaman mo yung sitwasyon, ang causes, alam mo na kagad ang solusyon. Hindi congestion fee. Ang congestion fee ba magki-create ng parking? No. Tapos yung sabi nilang parking management, paano kang, okay, maganda, may apps, magpapareserve ka. Hindi naman nila dadagdagan yung parking space. Anong mangyayari?
sorry, full parking. Ha? Mag-online ka nga, always full parking. Oo. Kasi hindi naman nila dadagdagan, ha? Linawin natin. Only management. Ano yung ma-manage mo? Eh, kukunti nga lang. I remember, nung Oo. sinabi ko nating problema natin ang kakulangan ng parking sa lungsod ng Baguio. A good friend of mine sa traffic officer dito sa lungsod ng Baguio, Sir Daosen, sabi niya, alam mo Ara, ang problema natin walang pagparkingan ang ating mga turista. Kaya lagi silang paikot-ikot, dumarami ang ating tinitiketan kasi kung saan-saan na sila nagpa-park, sabi nila, okay lang kasi 500 pesos lang naman. Ang Exactly. penalty, It's true yun. So, wala Magiging na laman sila ng karsada. Correct. Opo. So, nagkakaroon na ng double parking na dapat sana bawal po yan sa mga barangay. Ganun nga mangyayari. So, kung kayo po ang aking tatanungin, thank you nga pala, binabati namin si Sir Daosen ng traffic office ng PNP Baguio. Pero ngayon, sir, tatanungin ka namin, kung pala ang problema natin ay kakulangan ng parking sa lungsod ng Baguio, Isa lang yun. ano ang maaari mong i-suggest saan sila pwedeng gumawa ng multi-level parking? Alam mo, kung napakinggan mo yung pronouncement ng city, ako may kopya pa, last year, sinasabi ng ating mayor na meron na siyang mga site, 8 site, at the city is planning to build 14,000 to 22,000 parking space. What happened there? Last year, ay siya, silang tanungin natin. Ako, napakinggan ko lang yun ang iniintay natin. If I'm not mistaken, Pero bakit iba yung dumating? Bakit congestion fee? If I'm not Yun ang mistaken, I'm still working in the radio that time. That was way back 2013 when they proposed Yeah. that one. Yeah. Okay naman. Unfortunately, there's still people who cannot understand that we are in need of public parking. And now, Kanya na here to. comes the MPTC. Kanya nga eh, bakit nagbago ang How ihip ng come hangin? na nagbago ang ihip ng hangin? Pero kung ikaw ang aking tatanungin, Sir Ted, are you in favor of that multi-level parking? Definitely yes. Definitely yes. Ngayon, pag meron na tayong nakitang lupa, i-maximize na natin yan. Mhm. There one occasion nga, nagtalo kami nung dalawang heads dyan sa City Hall noon. Sabi nila, dapat ganito lang, maliit lang, kasi baka mag-congest. MK ko, no. So sabi ko, even 1,000 capacity yan, yung 1,000 cars na magpaparada dyan, hindi naman sabay-sabay darating. At hindi rin sabay-sabay aalis. Distributed yan the whole day. O, kanya kung meron tayong makita, i-maximize na yan. There's meron pong dalawang klase kasi ng multi-level parking. The other one is collapsible. The other one is concrete. Solid, building. Solid siya, no? Mm. If I'm going to ask you, I've seen a collapsible example of a multi-level parking in Mandaluyong City sa headquarters po ni ating Pangulong Bongbong Marcos. Kayo po ba, kung tatanungin ko po kayo, nakita nyo na rin po yung dito sa UB, Ayun. University of Baguio, no? Mababa nga lang yun eh. Oo, Dapat oo. 2 level pa sana yun para sayang yung space eh. So Wala that's tayong space eh. That's a two example, a concrete one and the other one is a collapsible. I'm going to ask you, sir, what is better in the city of Baguio? Collapsible or a concrete? Whatever it Multi-level is, parking. ang gawin natin, green design. Pwedeng, green design, i-incorporate mo yung green design. Meron kasi tinatawag na green design sa architecture design, You will incorporate yung mga halaman, lalagyan mo ng vertical gardens yan. Whether it's collapsible o solid concrete, pwede mong lagyan niya ng green design. May rain harvesting system ka, may solar ka, no? At ito yung maganda, pag meron na tayong parking building na strategically built within Baguio, ipapartner mo yan sa tourist service vehicle. Na wherein, merong service vehicle, iikot sa lahat ng parking building yan, at ang rota niyan, pupunta rin sa lahat ng tourist spot. Kanya pag park mo doon, I can imagine. gusto mong pupunta sa Burnham, gusto mong pupunta sa Wright Park, Botanical, dadaan yun. So, wala ka ng problema. Meron ka rin point-to-point na jeep papunta ng Trinidad from parking building. Yun ang ideal for Baguio City. Let me explain it properly to those who are watching right now or listening right now. So, the example ko na gustong gawin ni Sir Ted, there will be a multi-level parking in a certain place in the city of Baguio.
And on that area, meron ng isang minibus na kung saan susunduin lahat itong mga turista na ito na nag-park doon sa multi-level parking na iyon pansamantala ng kanilang sasakyan. Susunduin yan lahat ng mga minibus at sila na po ang magpapasyal sa inyo sa mga tourist spots sa lungsod ng Baguio. Can you imagine what I'm imagining right now? I hope you do. So sir, that, am I right? Yeah, in addition to that, yung mahilig sa bisikleta, pag park mo doon, may marirentahan kang bike. Wow. O, babikin mo na lang, papunta sa ano. Meron na kayong electric assist na kahit hindi ka masyadong fit, electrical assist yan, madali na mag-pedal. So, sir, maraming salamat. Ayan, thank you, Ara. At sana ay maulit muli ang ganitong pagkakataon. Yes, always welcome. Para lang makapagbigay tayo ng tamang impormasyon. Ayan. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig ngayong araw na ito. At syempre, lagi niyo sanang tatandaan, ipanagkaykay sa mangiwanwan, itinaranyag na pagsayaan. Ito po ang inyong programang Ikit ng Bayan.